nationwide on 50,000 watts. Streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 810 AM. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ 810 AM. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, iuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid para po sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Pagsapit po yan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810, ang Radyo Bandido. At syempre po mga kaibigan, sa mga nais magbigay ng reaksyon, meron po tayong mga landline dito po sa ating impila na maaari po ninyong tawagan
At meron din po tayong mga text line kung saan maaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Samantala, sa mga nanonood po ng ating live streaming sa Facebook, meron din po tayo sa YouTube. Yung naghahanap po sa YouTube na wala tayo for a while, ano ho. Pero mahanap niyo po yan, Persil, Lapid Fire ni Persil Lapid. Yun po ang i-type lamang ninyo, ano ho. Sa gawing kanan po ng ating live streaming, meron po tayong chat room kung saan maring i-type ang inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama naman natin sa technical side ang ating pong piloto. Ang magtitimon ng ating palatuntunan, walang iba kundi ang ating technical director, si Brian. Hanggang alas 12 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Masama balita sa mga naninigarilyo. Tulad natin, tataas na naman ang buwis. Ito na ho yung ikalawang phase ng train law. Expected po na ito'y maaprubahan, pero ang pinagtatalunan di kuno yung kung magkano itataas, kung ilang porsyento po. Magiging 60% na po ang ipapataw na buwis sa mga sigarilyo. Kasama na po yung ibang yung mga beverages, mga soft drink, soda, at saka yung mga nakakalasing na inumin. At natatandaan ninyo noong isang gabi, ibinalita natin yung tungkol doon sa Shabu, di ba? Natatandaan po ba ninyo yun? Kailan ba yun? Biyernes yata yun o Lunes. Ito nakaraan lang, ito lang. Yung nahuling yung in-auction na kargamento dyan po sa Bureau of Customs. Ang deklarasyon po nun tapioca. Tapioca, yung harina na ginagawan sago. O in-auction isinubasta nila sa customs. Yung nakabili, nung buksan niya doon sa bodega niya, yung mga sako, nakita niya hindi yung harina ng sago. Ang laman po pala, shabu. Bumalik siya sa customs. Hindi pala sago yung binenta nyo. Shabu pala laman nun. Dito naman ang mga pideya, mga may military pa. Nag-press release. Kunyari, nakasabat sila. Ang katotohanan, di naman pinagtapat nung nakabili, hindi ho ba? Dahil siyempre, matatakot yung nakabili nun dahil nasa possession niya, shabu. Kung bigla siyang mahuli, sinabi na lang nila yun na nasabat nila. Pero ang katotohanan, kusang nagsumbong yung pong nakabili sapagkat hindi ho sago yung binili niya. Shabu pala yun. Madaling sabi, yan po'y pinag-usapan na rin natin nung isang araw dito sa programa natin. Eto, may reaksyon si Senator Lacson. Nakamukha nung mga sinabi natin dito, mga kaibigan.
Binabanatan niya ngayon itong PIDEA. Nakita na ninyo? At saka itong itong Senado, mga kaibigan. Binalita na rin natin to ng isang gabi. Si Lito Lapid, di ba, nagkakandara pa na makuha yung Committee on Games and Amusement sa Senado. Marami kasing chapopoy, may iniisip yan. Mababaw para hindi natin maintindihan kung ano nasa isip niyan. Eh, ano pa ba? Di magkapera. Ba nalalaman sa batas niyan, di ba ho? Eto na, naglalabasan na po yung swapangan. Swapangan sa pagpili ng mga komite. Ito mga bagong halal at saka yung mga dating hangal, dati na nagbalik lang sa Senado, patulad ni Lito. Yan po, nag-aaway-away na sila, mga kaibigan. At ito nga, nakuha na ni Lito Lapid yung committee gusto niya, Committee on Kumita. Committee na gustong kumita. Lito Lapid. No gagawin mong batas dyan, Aber? Agawan ng agawan itong mga to sa committee. Siyempre, gagamitin sa pagpapasiklab yan. Isa na yun, di ba? Papasiklab yan. Pero yung mga committee na dapat mai-address ang tunay na suliranin ng ating bansa, yung mga pangunahing problema ng bansa, parang walang nag-aagawan doon. Ano ho? Ang gusto yung maging bida. Mukha ng Blue Ribbon Committee. Hawak ni Gordon yan, di ba? Si Gordon, may 3 taon pa. Ngayon, ito raw kinukursunadang makuha ni Grace po. Siyempre, bibida ka na dyan. Bakit? Siyempre, hindi papayag si Gordon. Ayaw bakit ho? 2022 Tatakbo na naman Kahahalal pa lang na senador ni Grace po. Pagtakbong presidente na ibig sabihin nun. Di ba? Kasi kung tatakbo siya sa 2022, wala na namang mawawala sa kanya. Sakaling hindi siya na naman makatsamba. Bakit? May 3 taon pa sa Senado Kaya sinasabi natin nung isang beses, ang unahin nila dyan kaysa mga committee, gumawa na kayo na resolution lang katapat niyan Bawal na sa mga senador ang tumakbo sa eleksyon na hindi pa tapos ang kanilang 6 na taong termino. Sana kung nasa pang-6 na taong ka na. Bakit ho? Walang hiyaan na yan Katarantaduhan na yan saan kayo nakakita ng ganyang pribileyo? Kayo lang meron yan. Tatakbo ka, pag natalo ka, babalik ang senador. Ano ibig sabihin yan? Kwartahan po ito. Sipin mo, 2 birds in 1 stone. Pagka nakatsamba ka, tumakbo ka sa mas mataas, bay nanalo ka na, panalo ka pa sa pondo. Nakita ninyo, hindi sila apektado ng pagkatalo nila, di ba? Sino yung mga tumakbo noong 2016? Grace po. Kailan natapos ang term? Ngayon, di ba? Kaya nga nag-re-elect sino pa? Chis Escudero. Di ba? Naka3 taon pa si Chis, di ba? 2016 Ngayon din natapos yung term niya, tumakbo naman gobernur.
dahil tapos na ang term niya sa Senado. Sino pa? Alan Peter Cayetano. May 3 taon siya pero na-appoint naman siya sa DFA. O, kaya tumakbong congressman dahil ang punteriya maging speaker. Speaker na basag. Narinig ka na nung basag na speaker? Ang pangit nun, di ba? Ang sakit sa tenga nung garalgal yun. Sino pa mga nagsit? Si Lito Lapid. Di ba nung araw tumakbo yan, senador yan, tumakbo sa Makati na mayor? Talo. Pero nakabalik sa Senado. Senador pa rin. Magkano kinita niyan? Tanong nyo kung magkano nabili yung bahay. Diyan po sa Magallanes Village, sa Makati. Wala Walang yan na po ito Pinaglalaruan na tayo ng mga to, mga kaibigan. Gumawa kayo ng resolusyon, unahin ninyo yan. Bago kayo magswapangan sa komite. Agawan, no? Lito Lapid, Games and Amusement. Hawak pala ni Senator Lacson yun. Ewan ko kung anong klaseng, sensibilidad meron itong si Lito Lapid Akalain ninyo, gusto niya raw yung Games and Amusement. Sabi ni Lacson, gusto mo ba? Sige, sa'yo na. Kunin mo na. Ano ibig sabihin nun? May sensibility ka ba? Di ka ba nahihiya? Kahiya, di ba? Ako nanlilit Sana ibang apelyido ko Mga kaibigan, yan ang dapat na ipasa ng Senado ngayon, mga kaibigan. Resolution lang, hindi na kailangan ng batas. Ano tawag mo dito? Yung palabra de honor lang. Ang gusto namin panghawakan na kayong mga bagong hangal, bagong halal. At saka yung mga bagong halal din na nagbabalik sa Senado. Lahat kayo. Kasi yung 12 magpapatuloy lang ng 3 taon pa nila, yun, baka doon, pwede na magsitakbo yun. Kasi tapos na term nila Either magpapahinga sila, katulad si Tito Soto, di ba? Tapos na term yan mga kaibigan, magpapahinga, o kaya, tatakbo sa ibang posisyon. Yung pwede yun kung tapos na term mo. Pero, 3 taon pa lang, ilang araw pa lang natatapos ang eleksyon, di ba? Wala pang 1 buwan May 30 ng eleksyon. Anong page tayo ngayon? 29? Mga kaibigan. Isipin ninyo, ang pinagkakabalahan nila, itong agawan sa committee, para mo na nakita. Magpapasiklab yan, lalo na kung Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon pa naman, lahat ng walang pinipili yan na issue Lahat ng issue, pwedeng imbestigahan yan Di magpapasikat, yun ang gusto. Katakot-takot na investigasyong walang katapusan yan. Yung teleserye na naman ang mangyayari dyan. Pahabain, araw-araw, nasa TV. Napala natin. Ginawa tayong audience para tayo nanonood ng soap opera sa television. Yung mga teleserye. Yan ang mangyayari. Kaya sinasabi nga natin, magkaroon naman kayo ng konting kapal ng muka. Bawas-bawasan naman ninyo.
ang inyong kapal ng muka. Konting kahihiyan po, konting delikadesa, kahit na bahagya. Hindi ho ba? Wala na eh. Pinaglululo ko na lang ang publiko nito eh. Kaya elect lang oh. Pagkatapos ang pinag-aanda na 2022 election. Palipasin mo isang taon, tignan mo. Hindi kanya-kanyang na yan. Survey na naman. Ito, kikita na naman ang survey. After 1 year, maglalabas na yung survey ulit eh. Sasabihin niya, ang taas ng kredibilidad ng Senado. Yan. Ang taas ng kredibilidad nung ganito. Tanungin mo sa tao kung totoo yun. Hindi. Diba? Ano yun mga pain yun yung mga initial yun para bigyan ang katotohanan. Halimbawa, nagsasurvey na sila after 1 year, itong mga hindoropot na survey firm na mga matatakaw, masisiba sa kwarta na tumutulong sa pagbagsak ng bansa natin, mga kaibigan. Isipin ninyo, kaya nila ginagawa yan, nag-i-establishing shot, kumbaga sa pelikula. Yung mga gumagawa ng eksena. Para pagdating dun nandun na sila sa yugto ng eleksyon o election campaign na period na, maging makatotohanan na yung survey nila. Yan, dyan sila magsisimula eh. Ito anya, credibility, tumaas. Ang trust rating anya ng Senado, ganito. Bale ba, yung may mga senador dyan, alam niyo na. Talagang ang bumili ng survey. Lahat ng pwedeng mabiling survey, babayaran yan eh. Tapos, ipagbawal nyo na yan, yung survey. Hindi natitinutong bansa natin. Kung sa bagay, totoo naman yan. Kaya lang tayo nagsisikap, di ba? Paano naman yung pagsisikap ng mga tao? Ba't ba kayo nasa gobyerno? Di ba lagi ninyong dahilan para maglingkod sa taong bayan? Yan ang mga laging sinasabi niyan. Kaya sila pumapasok sa gobyerno para magsilbi sa bayan. Maiiyak ka pa eh. Pag-eleksyon di ba? Kampanya. At tatayo balahibo mo, mga kaibigan. Mapapaiyak ka pag narinig mo mga talumpati nito. Para sa mga mahihirap. Yan lang mahalal kayo, paghihirap na yun. Karagdagang paghihirap yan. Kaya sabi nga natin, kung bumagsak man yung dynasty ni Erap Estrada, buong angkan niya, hindi na nakalusot ang mga damuho. Ngayon pa lang sila nakapagsilbi sa bayan. Sipin mo, ang laki ng natipid natin sa mga yan. Ang lalakas kumuha ng pera niyan sa gobyerno. Yung pamilyang yan. At least, nung panahong sila nasa gobyerno, wala silang naipaglingkod. Sabihin niyo sa akin, ano naipaglingkod ni Erap at ng pamilya niya? Isa lang, nagawa nilang mabuti para sa bayan, sa bansa at sa mamamayan. Meron ba? Hamunin ko. Kahit sino. Sipin mo, gaano katagal yan? 50 taon yata si Erap sa gobyerno. Bueno, mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, marami pa ho tayong pag-uusapan. Magbabalik tayo, pero pakinggan muna natin ang ilang mahalagang mensahe mula po sa ating impilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
bahay, tibay, ang bilis ilagay. Isang araw lang siya, may bahay ka na. Jacinto Steel Bahay Tibay Stormproof Steel Houses. May lupa ka, isang araw lang, may bahay ka na. For as low as 145,000 pesos only. Bumagyo man o lumindol o bumaha, basta may lupa ka. Isang araw lang siya, may bahay, tibay ka na. Call or text 0917-875-1867 or email admin@jacintocolor.com. Bravo! Ang pagi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 l, bravo! Susubod lang ang sukot, bravo! Laging good na good, basta may bravo! Ready ako, ready ako. Ready na rin ako. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo. With proper diet and exercise. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Hindi pa raw ho tapos. Ewan ko kung sa mga oras na ito, tinapos na yung interpellation, mga kaibigan. Yung balitaktakan nila tungkol po dito sa pagtaas ng halaga ng buwis sa mga tobacco products. Alam niyo, buong mundo naman eh. Diba, sa Japan, lahat naman yan nagtaas ng buwis sa sigarilyo. Lahat yan. Pati sa Japan. Pero, sa Thailand, mga ilang taon nakakaraan, napunta ako dyan nung unang, kailan ba yun? Mga ilang taon several years ago napunta ako sa Phuket. Ngayon doon bumili ko sigarilyo. Yung sigarilyong nabili ko ron, mas mahal lang konti, mas mahal ng mga 20 pesos sa convenience store. 120 yata, parehong brand dito sa atin. Pero nung tinignan ko yung sigarilyo, kamukhang-kamukha nun sa atin din. Dito pala gawa. Dito nang gagaling. Ine-export pala yan. Itong sigarilyo natin dito, ine-export pala. Doon nakita ko, dito gawa yung sigarilyo. Manufactured dito. Ngayon, sa ibang bansa, ang daming arte. Ito, pansinin lang natin ito. Ano ba ang purpose? Bakit tinataasan ng buwis na sigarilyo? Ang daming sinasabi dyan. Nilalagyan ng cosmetic yan, di ba? Nilalagyan ng sugar coating. Di ba? Para magmukhang insimada. Matamis, masarap, pakinggan. Di ba? Ngayon, parang candy, ganyan. Pero, ang totoo, gusto tayong kunan ng buwis. Di ba? Ang dahilan daw para ma-sustain yung mga programa ng gobyerno. Halimbawa, yung universal healthcare. Wala pa nga yan Di ba? Wala pa yan Effective na ba yan? Pagka ba pumunta ako sa ospital tatanggapin ako. Mga kaibigan, hindi na ako pagbabayarin. Hindi naman di ba? Pagbabayarin ka pagpalagay na nating magkakatotoo yan. Magkakatawan tao yan, sinasabi ninyong yan. Ngayon, yun ang dahilan. Meron ito narinig ko kanina, nagsasalita yung advocate ng mga anti-smoking. Dahil pa ang kaletse yan, anti-smoking. Alam nyo, ang tinutulak, isa dyan, kung ano-anong project, manggagaling sa buwis
na ipapataw sa sigarilyo, di ba? Tsaka sa mga ibang vices. Yan ang laging katwiran. Pero, pag pinakinggan mo nung una, ano pa nga, naglabas pa ng batas, di ba? Bawal manigarilyo. Ang daming lugar, di ka makapanigarilyo. Nagbagsakan yung mga establishment. Maraming establishment ang humina ang negosyo. Dahil sa ipinagbabawal ang sigarilyo, may mga lugar na ganyan. Meron naman mga lugar, merong konsiderasyon, lalo na kung foreigner ang kanilang mga parokyano dahil katulad ng mga Hapon, mga Koreano, sa Hapon na lang, mas marami dyan ang naninigarilyo kaysa hindi naninigarilyo sa Hapon. Ha? Ngayon, sila naman, nagtataas din sila ng buwis. Mataas ang sigarilyo ron. Baka kala nyo, mahal ang sigarilyo sa, sa Japan. Pero, doon niya tagawa sa kanila yung sigarilyo na American brand, pero manufactured sa kanilang bansa. Mga kaibigan, magkano yung halaga ng sigarilyo sa kanila? Yung brand ng sigarilyo, itong hawak ko, na puti. Yung sa Japan, 500 yen yata halaga nito. Ha? Kaya pagka magpapauwi ng pasalubong sa akin si Jorge, tinatanong niya ako ano na ba gusto ko? Padalan mo na lang ako nito, kaya lang mahal. Wag na lang. Kasi masusunog lang din, di ba? Alam niyo, sigarilyo sa Japan, minsan may nag-uwi sa akin. 2 kahon na ganito, itong brand na hawak ko. Alam niyo yung sigarilyo nila, walang amoy, yung usok. Kahit yata dito ka sa loob manigarilyo, walang makakaamoy na may nagsigarilyo. Walang amoy yung usok. Hindi katulad dito, talagang mabaho ang amoy. Di ba? Sigarilyo, lalo na pag nakulob. Yung wala. Ngayon, eto nagtaas sila ng pero hindi sila umaarte. Dito lahat ng klaseng pananakot gagawin sa iyo Ito, international yan, yung sigarilyo, pag binili mo, merong nakatatak na warning. Di ba? May warning. Cigarette smoking is dangerous to your health. Yun ang sabi, di ba? Yung sigarilyo daw, dangerous to your health. Pero pag pinag-isipan mo mabuti, hindi yung sigarilyo dangerous Mas madaling makamatay yung buwis sa sobrang taas ng buwis dito. Oo nga, nagtataas nga ng buwis sa ibang bansa. Ang sigarilyo, mataas din. Pero, mga kaibigan, mataas din yung standard of living nila. Mataas din ang minimum wage nila. Di ba? Tayo nagtataas na hindi naman angkop dun sa kwan natin, sa hindi tugma dun sa kinikita ng tao. Hindi ba? Doon, kahit taas mo ang buwis, nagbabayad ng tao, una, bakit? Bumabalik sa kanila May benepisyo Di ba? Meron silang hoken, yung insurance sa pagpapagamot. O, mga kaibigan, may mga, katulad niya, kinukwento ko sa inyo, ilang taon na nangyari yung tsunami doon sa Fukushima, sa Sendai, mga nadamay na lugar ng probinsya. Ilang taon na yon? Alam ba ninyo, may kamag-anak kami na nabiktima sila ron, kasama sila sa nawalan ng bahay dahil doon sa tsunami. Ngayon, ito pala mga victims ng calamity na katulad ng disaster, mga kaibigan, tinulungan sila talaga ng gobyerno. Kung ilang taon na nangyari yung yung kalamidad na yon, yung disaster na yon, hanggang ngayon, tinutulungan pa rin sila ng gobyerno.
nawala ang bahay nila, lumipat na sila ng ibang probinsya. Malayo na. Kung nasa north sila, lumipat na sila sa south. Lumayo na sila ron. Siguro, ang biyahe, kung sa bullet train, mga 8 oras na yun. Abutin. Yung layo nila. Bullet train yun. Hindi ibig sabihin, may higit 1,000 kilometro yun. Mga kaibigan. Ngayon, hanggang ngayon, kasi pinapipili ka eh. Gusto mo bang bumalik doon sa lugar na nawalan ka ng bahay, pagtatayo ka nila ng bahay? Or, hahanap ka ng malilipatan uupahan mo na babayaran ng gobyerno. Hanggang ngayon, binabayaran ng gobyerno. Ganong kagaling ang gobyerno. Kaya magpatao man ng buwis ang gobyerno, mga kaibigan, ramdam ng tao kung paano yung pinaghirapan nila ay ibabalik sa kanila ng gobyerno. Hindi pa yun. Binigyan pa sila ng lump sum na pera. Kung ilan ang anak nila, bawat isang bata may katumbas na halaga na ibinigay sa kanila. Yung isang gulpe na bigay. Mga kaibigan, milyon yan eh. Bawat isang ulo eh. Ang binigay sa kanila. Hanggang ngayon. Kaya nga, paminsan-minsan nakakapunta yung mga anak ko doon, meron sila natutuluyan. Walang iniintindi yung kwan. Kundi yung iba pang pangangailangan nila, yun na lang. Siyempre, mga damit mo, bibili ka niyan, pangangailangan nyo sa bahay, pero yung bahay, wala kang problema. Mga kaibigan, binabayaran ng gobyerno. Ilang taon na yun, nangyari ang nagtataas tayo ng buwis. Ito ang dahilan naman ngayon, universal healthcare. Isa yan. At narinig ko kanina, yung doktor, pati raw infrastructure eh. Siguro, ang ibig sabihin nung tinutukoy na infrastructure na paggagamitan ng pondong kukunin dyan sa malilikom na buwis mula sa sigarilyo, yung pong mga ospital. Tapos yung mga magtatrabaho, katulad ng doktor, mga nurse. Isipin mo, lahat yan, kukunin doon sa pondo. Kaya itinataas ang bayad o buwis sa sigarilyo. At narinig ko pa, pati alak. Sabi pa nung doktor hindi totoo yung tinatakot ang tao hindi niya totoo yung sinasabi nung iba na pag okay sa katawan, yung konting alak. Hindi niya. May naglabas niya ng study, pag-aaral, kailan lang, na kahit konti masama sa tao ang uminom. Yan, dyan mag-uumpisa tatakutin ka Ito na lang sigarilyo. Di ba pinipilit nilang lagyan ng mga nakakatakot na karumal-dumal na itsura ng kung ano-ano sakit daw yan. Dadapo ang mangyayari sa iyo, makukuha mo dahil sa paninigarilyo. Kung totoo yan, dapat huwag niyong payagan yan. Bakit ba hindi pinapayagan ng droga? Yung mga dangerous drugs. Yung mga yung mga illegal drugs na tinatawag. Consider dangerous. Di ba? Ba't ba hindi pinapayagan? Dahil dangerous. Mapanganib sa kalusugan ng tao. Mga kaibigan. Hindi ho ba? Kaya hindi pinapayagan. Kung ito po pala talagang masama, di totally, pagbawal nyo na, naglolokohan tayo ng ng halata Sana pag manloloko tayo, hindi halata. Di ba? Pag maglolokohan tayo, wag naman yung halata. Andyan yung pananakot. Pero kukunan mo ng buwis. At para magkaprograma ka, yung nakakatakot na sinasabi mo
ang panggagalingan ng buwis. Hindi ba hypocrisy yan na maliwanag, mga kaibigan? Eto sigarilyo. Kung ano-anong karumal-dumal na litrato kinakabit dito. Pwede naman, katulad sa ibang bansa, nakasulat, warning, di ba? Smoking o cigarette is dangerous to your health. Ganon, di ba? Smoking is dangerous to your health. May warning na ganon eh. Pag bumili ka sa ibang bansa, wag lang yung sigarilyo manggagaling dito. Sabi ko nga sa inyo, nagpunta ako ng Thailand, nakita ko, kamukhang-kamukha, may litratong mga karumal-dumal ang itsura. Di ba? Galing pala rito yung sigarilyo. Ngayon, meron akong kakilala, nagpunta sa Japan. Nagbaon ng sigarilyo dahil mahal. 500 yen magkano yun? Kung halimbawa, 400 na lang ang 1,000 yen. 400. O di 200 yun. Yung sigarilyo lumalabas, 200 plus sa Japan. Yung imported brand na sigarilyo. Hindi ko alam, pati yata yung mga produkto nilang local doon. Mahal na rin Bagay, sigarilyo nila ron, talagang nung araw pa, pulido na Hindi mabaho ang sigarilyo ron Ang mga sigarilyo ron, makikita mo, yung stick, merong number. Tataka sila kung bakit. Tinanong ko yun Tsaka merong sigarilyo ron na pag binuksan mo yung filter, wala nang laman, di ba? Makikita mo, merong coal. Yung parang uling sa loob na sumasala dun sa nicotine. Nung araw pa yon. Ewan ko bihira kasi kung makabalita na cancer doon dahil sa sigarilyo. Ano ba yung mga cancer na itinuturing sa sigarilyo? Yan yung mga sinasabi nila na hindi naman proven. Mga kaibigan. Kasi alam naman natin ang kasaysayan ng sigarilyo rito, nagsimula sa tabako, di ba? Sa Ilocos. Dito sa bansa natin. Meron tayo niyan Wala pa tayo nung mga branded na sigarilyo. Yan ang mga hinihitit na ng matatanda yan mga kaibigan, inaabot pa natin yung mga kamag-anak namin matatanda nung araw Baliktad yung sigarilyo, itim. Pag nanigarilyo, yung baga nasa loob ng bunganga. Ewan ko kung yung mga bata ngayon, inaabot pa nila yun. Wala na, di ba? Kami, nung maliliit kami, ganun. Nagsimula nga ako manigarilyo, nangungupit ako ron Doon sa matanda nung nakita niya nangungupit ako, huwag ka na mangupit. Bibigyan kita. Konsintidor Yun, doon ako nag-practice sa itim. Dalawang klase yun. May Libana at saka may Bataan. Di ba? Yung inabutan ko, yung Libana. Yung Bataan. Di ba, meron pang commercial nung Bataan matamis. Ngayon, ang sinasabi ko, eto, may kakilala ako. Nagpunta ng Japan. Nagbaon ng sigarilyo. Meron siyang mga nakainuman yata. Nakaharap, kukwentuhan niya, mga Hapon. Nilapag niya yung sigarilyo niya. Nung makita nung Hapon, ano ba yan? Sabi, karumal-dumal, tapo mo nga yan. Ano ba yan? Sigarilyo ba yan? Kasi may litrato Kung ano-ano yung nakalabas yung mga buto, mga laman na maiitim. Pananakot Samantalang, ganun din, nagtaas din sila ng buwis. Hindi na nila kailangang takutin ng ganun yung tao. Ginagawa mo, bobo yung tao Di ba? Imbes na ganyan, disulat mo na lang na mapanganib ito sigarilyo. Di ba? Ang paninigarilyo ay masama sa kalusugan. Lahat naman meron nun Lahat ng imported brand meron nun, nakasulat nun. Ba't kinakailangan dito? Obvious. Samantalang ang talagang pakay mo dyan, hindi naman pagmalasakitan yung tao.
O halimbawa, natigil ang sigarilyo. Kaya nga hindi mapasara yung mga yan eh. Bakit? Wala silang pagkukunan ng tax. Yun yung sinasabi nating sugar coating. Merong anyo ng pagmamalasakit, pagpapahalaga, kunyari, sa buhay ng tao. Ngayon, successful yung collection sa sigarilyo. Kaya mo nga tinataas pa ulit ang sigarilyo, bukod sa pacing yan, pinakikiramdaman ninyo. Matatansya ninyo na kahit itinaas mo ang buwis, yung mga mahihirap, naging libangan na nila, naging sa katawan nila, yung bisyo na manigarilyo, mga kaibigan. Nagpipilit pa rin makapanigarilyo, di ba? O ibig sabihin, hindi apektado. Di ba? Yung pananakot nyo, hindi apektado tao ron. Bali ba yung nagsasalita, doktor? Ngayon, pagka yan, successful na yan, at inilarga na yung mga programa sa ilalim ng pangungulekta ng buwis, ito ngayon ang hindi natin nakikita. At hindi ganong nare-realize ng publiko. Ano yun? Ang tanong ito, sino ang kikita? Diyan. Siyempre, pag nilarga mo yung universal healthcare, ang uubos ng pera mo, ang uubos ng pera ng gobyerno, yung mga ospital. I-overprice na mga billing mo dyan pag na-ospital ka. Di ba? Katulad ng ibang ginagawan racket sa PhilHealth. Di ba? Sa PhilHealth. Wala naman nagpagamot. May nagpagamot. Sisingilin sa PhilHealth. Ba't di bababangkarote yung PhilHealth? Tingnan nyo, nabangkarote yan, di ba? Bakit? Pinipilit nilang ma-charge. Kaya marami nagtayo ng dialysis dialysis clinic. Di ba? Bakit? Tanggap ka lang ng PhilHealth. Kasi kukolektahin natin to sa gobyerno eh. I-charge mo yung gobyerno eh. Di ba? Meron pa nga racket sa Maynila, di ba? Si ERAP. Naglagay ng dialysis. Pati yung hindi naman nagpa-dialysis, ichina-charge nila sa PhilHealth. Mga kaibigan, siyempre malaki ang charge sa dialysis. Kaya, yung PhilHealth na bangkarote. O sino ngayon na makapagsasabing hindi mangyayari yan? Diyan sa universal healthcare. Na kaya lang tayo gumagawa ng programa, hindi talaga para ipagmalasakit ang tao. Pagpahalagaan ang pagbibigay ng serbisyo sa mga nangangailangan na magamot, mga kaibigan. Kung hindi, ano yan eh? Yun ang ginagamit nating kumbaga pampaganda, cosmetic, di ba? Pulbo, pinupulbusan natin ng ganun. Kumbaga sa dalaga. Pero ang totoong yung pinaka-agenda is makinabang itong mga yung mga vested interest na nagpapatakbo ng mga ospital. Alam naman, kaya nga gusto rito nung araw, isang kawalang yan ni Panot, alam nyo kung ano, itinaguyod nila, kamukha nitong si ERAP. Yung gusto nilang ma-privatize lahat ng ospital dito sa Pilipinas. Bakit nila gusto yun? Para magkaroon ng panibagong klase ng
papagkukunan ng pera na magpapataba dito sa mga private hospital. Dinidiscourage yung government hospital. Mga kaibigan, samantalang sobra-sobra yung buwis na yan kaysa mag-universal healthcare ka, bakit hindi ang dagdagan natin ospital ng gobyerno? Ha? At para nang sa ganon, yung mga nagbabaka sakali na mag-ibang bansa, doon makakita ng swerte nila, hindi na sila aalis ng bansa kung merong pagkakataon para makapagtrabaho sila doon sa kanilang tinapos na kurso. Halimbawa, nurse, doktor. Hindi ho ba, mga kaibigan? Kaya nagsisipag-alisan yan Ala naman, kung may mapasukan man, magkano ba sweldo nila rito? Diba? Bakit hindi yun ang... Kaya hindi umaangat ang buhay ng mahihirap. Kahit sabihin mo makapagtapos ka pa, malabo pa rin ang future mo. Kahit na sabihin mo nakatapos ka ng nurse. Di ba? Ang future mo walang kasiguruhan. Kung dito ka mananatili sa bansa. Bakit? Wala Hindi itinataas ang uri Hindi ba? Pera na nga ng gobyerno Ang makikinabang pa, yung mga pribado. Sige, sino unang makikinabang sa universal healthcare? Yung bang talagang pasyente? Hindi. Props lang yung pasyente. Kumbaga, commodity yun Yun ang kapital para makapaningil sila. Para mahuthot nila yung pondo na kinukolekta ng gobyerno. Meron na silang pag-aaral dyan na ginawa Kaya laway na laway ang mga mga oligarch dito na kita ninyo. Dito, lintik, monopolize ang negosyo rito. Telecommunication, sila may-ari ng ospital, sila may-ari ng universidad. Ano yun? Hawak mo na ang buhay ng bawat Pilipino, nasa kamay mo na. Hawak mo pa tubig. Di ka makakapaligo kung di dahil sa kanila. Hawak nila ang power supply. Lahat ng communication. Wala na Walang batas Mabuti sana kung ang negosyo ng ospital hindi pwedeng pumasok ang mga oligarch. Sana ganun. Kung ospital lang ang negosyo mo, ospital lang ang negosyo mo. Walang monopoly. Kaya nangyayari, ang nasusunod na sa pamamalakad ng gobyerno, sila na. Mga kaibigan, tatakutin ka pa Nakakahiya. Dalin mo to sigarilyo doon sa Japan, nakakahiya. Pandidirihan ka ng mga kaharap mo. Ano ba yung mga, ba't may litrato kang ganyan? Isipin mo, ang papangit pa naman ng itsura ng taong inilalagay nila rito. Itsura, di ba? Talagang pinapapangit nila yun Ginagawa nilang horror mga kaibigan. Para kunyari lang yun Pero ang talagang dapat na nakasulat na warning, hindi naman warning, smoking is dangerous to your health. Hindi. Warning. Tobacco tax is dangerous to your health. Magbabalik po ang Rapid Fire pagkatapos ng ilang paalala. Radio Bandido, 8:10 a.m. This is DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido.
Broadcasting nationwide on 50,000 watts. Streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. Radio Bandido 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Lumalabas yung mga tobacco tax na yan lobby. Nilalabi ng mga ospital, ng mga oligarchs, ng mga kumokontrol sa ospital, pumasok sa negosyo ng ospital. Isipin mo, isang tao, ang negosyo, kanya lahat, tubig, kuryente, ospital, eskwela. Saan ka pupunta? Kaya di ba? Yung public school, pasikip ng pasikip, taon-taon, ang nagiging problema, abangan ninyo. Ewan natin kung madadagdagan ng mga, gaano karami madadagdag ngayon mag-aaral sa public school, elementary. Yan, antayin niyo yung pasukan. Sigurado, unang bungad ng balita, pagpasok ng pasukan, pagsimula ng pasukan. Problema, mga kwarto, mga classroom, hindi kasya. Sobra na naman. Kulang na naman sa teacher. Yan ang, paulit-ulit yan, mga kaibigan. Palala ng palala yan. Hindi na dadagdagan ng eskwela. Pero, ang pribado ba, nabalitaan niyo ba, naging problema ang classroom? Yung mga private school, naibalita ba yan? Nagkaroon ng problema ang mga private school dahil sa sikip ng kanilang classroom, sumobrang estudyante. Binalita ba yun? Wala nun. Bakit? Babayad ka dito sa public, kunyari, nagpo-provide ng public school. Ginagawa naman busabos yung mga yung mga Pilipinong mag-aaral na bata. Busabos ang dating. Tumutulo pa mga uhog niyan pag pumasok sa public school. Kawawa naman. Siksika na. Mainit pa ulo ng teacher. Di ba? Mga kaibigan. Kakatwiran, kaya hindi mga mahihina mga ulo dahil sa laki ng bilang ng
estudyanteng hinahawakan na isang teacher. Pero ang totoo, mapurul din yata yung nagtuturo. Okay, tamad na. Ha? Isip mo, isang classroom, ilan? May 100 yata. Ha? 6 na po. Nung ako nag-aaral, ilan ba kami nun? Classroom. Siguro marami na 20 eh. Mga kaibigan. Ano ibig sabihin? Araw-araw lumalaki yung populasyon. Di siyempre, dapat ang tendency natin magdagdag lagi. Nang ipoprovide natin. Sapagkat yan, hindi ba karapatan yan ng isang mamamayan na magtamo ng edukasyon? At hindi ba pinakamalaki budget na department dito, education? Pinakamalaking pondo yan. Naglalaban yan, yung National Defense, tsaka yan eh. Yan, DepEd sa pondo ng edukasyon. Ba't ang edukasyon karumal-dumal dito sa Pilipinas? Ngayon, palala ng palala, pasama ng pasama. Palaki ng palaki budget niyan. Paano niyo explain yan? Di ba? Wala, itong mga pinag-iisip, akala mo nagmamagaling ito si JB Balot na buti nga natalo, anak ni Erap. Siya raw author ng Universal Healthcare. Tado, baka may negosyo na rin kayong ospital ngayon, di lang namin alam. Di ba? Lahat ng negosyo, gusto nyo, sumapangin ninyo ng pamilya ninyo lalo yan tatay mo. Yung founder ng lahat ng katarantaduhan sa politika, ginawa niyan. Yan yung pinagtutularan, nagpasama ng politika rito sa Pilipinas, si Erap Mga kaibigan, isipin ninyo, iyaan, maganda lang pakinggan yan. Ngayon, pag nagsimula na yan, dyan na, unti-unti na, mabababoy na yan. Magrereklamuhan na naman tayo. Pero kailan? Paghuli na. Kasi yung pagsisisi, laging nasa huli yan. Wala naman sa una yan mga kaibigan Magtapatan tayo, hindi yung lolokohin natin. Masama yan sigarilyo. Ba't nyo kinukunan ng buwis? Masama pala yan. Di pagbawal mo, totally bawal mo. Kailan ba naging masama yung sigarilyo? Nung kung ano-ano ng mga chemical lang nilagay nila dyan. Di ba? Pero nung araw, di naman masama yung sigarilyo. May nagka-cancer bang, kung magtabako, ganyan kahaba. Isang pie. Yung haba ng tabako. Sabi nga ng Ilocano, kinanana, lumubog na tibar ko. Wag lang tikwaho. Kaya pag kami nigarilyo, ako inabot pa ako nun yung tabako, papatayin lang Pagka sawa na siya, ilalagay dyan sa mga dingding sa ibabaw, sa mga pasimano. Pagka mananaba ko na makakapakapalang doon, hanapin lang. Yung matatanda nung araw, di ba? Mga kaibigan. Mga bata nga hindi na inabot yun Simpleng buhay nun. Sila pa nagbabalot ng tabako nila Mga kaibigan Tapos meron pa nun yung nagnganganga. May nagtitinda pa nun sa harap nung compound namin nung araw May maglalatag doon, mga taga-indang sa Cavite. Meron lang kapraso siyang tela ron na parang yung supot ng arena, ano ba tawag doon? Katsa. Nakapatong na ron yung ikmo, yung dahon, nganga. Pati yung nagtitinda, nagnganga yung ngipin, kulay itim pero hindi sumasakit ang ngipin nun. Matibay ang ngipin nun. Sa ibang bansa may ganyan Mga kaibigan, may nagaganyan Katulad halimbawa, yung bansang
Cuba, di ba? O yan, isolated na bansa yan, ha? Talagang pinagkaisahan yan, di ba? Inimbargo yan, eh. Ano ginawa ni Fidel Castro? Maraming galit sa kanya dahil, siyempre, komunista sila. Oh, yung tao, wala rin choice na umasenso. Kundi magsikap para yung pagsisikap nila para lahat sa bansa. Ganon, di ba? Hindi naman tayo ganong kasahol, eh, mga kaibigan. Eh. Ba't hindi natin maisagawa na gobyerno mismo ang mag-initiate ng mga pagpapatayo ng mga ospital na makapagpo-provide pa ng employment? Hindi yung aasa mo dyan sa huhut-hutin yan yung pondo natin, yung mga pribado, universal healthcare. Para mo na nakita, mga kaibigan. Hindi mo na kailangang hulaan. Yan, sigurado yan. Mahuhut-hut. Para nating pinabalikat sa atin mataas na buwis para lang makinabang. Yung mga oligarch na yan, mga kaibigan. Na ninyo. Kaya ang sabi nga nung pag-aaral, di ba, na napag-usapan natin mismo, ang sabi nung, sa gawa nung study, di ba, itong Ipsos Morris Perils of Perception 2017. Ito yung yung second largest market researcher ito. Sila ang pangalawa sa pinakamalaking organisasyon ng research o nagre-research sa United Kingdom. Pinamagatan nila yung pag-aaral na The Perils of Perception 2017. Ang sabi nga nila, di ba, yung mga Pilipino ang pangatlo sa pinaka-ignorante pagdating sa mga pangunahing importanteng issue. Isa dyan sa binanggit dyan, yung ignorante sa sa tungkol sa mga karamdaman, mga ganon. May kinalaman sa health issues. Ignorante. Ito 38 nations took part in the study. 38 ang kalahok dito sa ginawang pag-aaral. Na sinubok din sila ang kanilang kaalaman sa epekto ng sugar at alcohol sa kanilang pananaw sa relihiyon. Yan. Yung mga tinanong sa kanila. Bagsak tayo ron . Pinaka-ignorante ron. Pangatlo, Pilipino. Most. Kaya sabi, at saka ito, yung sinabi ni Howard Taft nung araw, di ba? Yun pa rin . Di mo, ang nagpapaikot sa atin yung ilang tao. Yung isang inutusan ng Amerika nung araw dito, na pari . Nag-report sa Congress yun . Ang pangalan nun, John Doherty. Sinasabi niya na sa report niya sa Amerika, 95% ng economy, ang ekonomiya ng Pilipinas ay kontrolado ng 5% ng mamamayan dito. Kailan yun? Kung hindi, late 1800 yun early 1900 yung sinasabi natin, kasabay hindi magkalayo ang mga taon sa panahon ni Howard Taft . Pinag-aralan yung ekonomiya ng Pilipinas. Ang pangalan nun, John Doherty. Nireport niya sa Congress. Ang sabi niya, ang ekonomiya ng Pilipinas
umiikot lang sa 5% ng 5% ng populasyon. At ang pinaiikot, 95%. Sige, ngayon, bilangin mo, gaano karami yung kumokontrol ng ekonomiya ng Pilipinas. Hindi nga ba monopolize na, iilan na lang sila? Di ba? Kontrolado nila, ospital, eskwela, tubig, kuryente, lahat ng halos yung buhay ng tao. Pinag-aaralan nila siguro, pati hininga, yung hangin, kung paano nilang maibebenta yan sa atin. Pag na-imbento nila yan, lagot tayo. Sipin mo, bibilin mo na sa kanila yung hangin na nilalanghap mo. Ha? Mga kaibigan? Di pa lang nila na-imbento yan. Kung maikukulong nila sa kahon yan, bebenta sa atin yan eh. Ha? Yung hangin. Sipin mo, kung ikulong nila yan sa kahon, o bilin mo. Gusto mo makalanghap ng hangin yan. Mga kaibigan, kailan may pera ka. Darating ang araw, pagka nagawa na nila yon, susunod nun, gagawin ng Dimetro. May kontador na. Ha? Pagkatapos, susunod doon, kailangan prepaid. Ha? Bibili ka na ng prepaid card. Para yung kontador mo, titigil yung pagka yung di ka na bayad. Wala na, naubos na yung laman ng load mo sa card. Hindi posibleng mangyari yan. Ngayon, mga kaibigan, di ba hanggang ngayon ganun yung sitwasyon natin. Ang ekonomiya natin umiikot sa 5% lang. Tutusin mo. Sila may kontrol eh. Pumasok ka sa mall. Sino may-ari ng mall? Di isa sa mga may kontrol na ekonomiya. Pasok ka rin sa restaurant. Ano orderin mo? Order ka ng soft drink. Sino may-ari nun? Isa sa mga kumokontrol ng ekonomiya. Inom ka ng beer. Uminom ka ng beer. Sino may-ari nun? Isa sa kumokontrol din ng ekonomiya. Alam niyo na, hindi ko napapangalanan yung mga kumpanya. Di ba? Order ka ng pulutan, manok. Yung mall, siya rin may-ari nung nung farm na nagsusupply ng manok. Pinakamalaking supplier. Di ba? Tsaka yung may-ari ng beer. Yan Di ba? Kaya, naghanap buhay ka. Sinama mo yung pamilya mo. Pumasok kayo sa mall. Iikot lang yung perang kinita mo sa isang buwan. Sa ilang tao lang yun na may kontrol ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya, ito, hindi tayo pinapansin paano, mga kaibigan, damaging ito yung maibahagi mo ang kaalaman o kaya mag-trigger ito sa tao na makapag-isip. Hindi naman natin kaalaman na talagang knowledge o Ito lang, interpretasyon lang natin sa sa totoong pangyayari. Ito yung realidad. Kaya walang asenso mga Pilipino, katarantaduhan niya mga sinasabi, kita mo, kapapanalo pa lang, politika na iniisip. Meron na bang iniisip yung mga yan para sa kapakanan ng bayan? Kapakanan ba ng bayan niya, magkaroon sila ng committee? Ano pakinabang natin doon, Aber? Yun ang pinagkakabalahan. Bagong halal.
at mga nagbabalik at mga dati. Isa lang eh. Pinag-aawayan nila, kayabangan. Para sa sarili nila. Di ba yun ang sabi ni Howard Taft? Ang mga Pilipino ay hindi naaangkop na mamahala sa kanilang sarili. Bakit daw? Sabi, karamihan ay mangmang at mapamahiin. Tayo yun, yung 95%. Ha? Habang ang iilan, ito na yung 5%, na nakapag-aral, kilalang tao. Siyempre, mga oligarch, kilala yan. Oh, yung mga nakapag-aral, yung mga nasa gobyerno. Oh. At nasa negosyo. Ay nakakaintrigang politiko na walang lampay, ibig sabihin, walang lakas at walang pinahahalagahan. Ha? Wala naman. Kundi personal na interes upang bigyang kasiyahan lamang ang kanilang sarili. Hanggang ngayon, yan pa rin tayo. Nagpapaloko pa rin tayo. Katunayan katatapos na eleksyon Isa na namang malungkot na yugto ng kasaysayan ng Pilipinas para magpatuloy. Ang ika nga po, ganyang klase na lalo tayong bumabagsak, lumulubog, hindi tayo makaahon. Bakit? Hindi tayo nagpapatupad ng totoong binabaliwala Halimbawa ito, iminungkahi na natin minsan yan na dapat magkaroon ng pag-aaral at yun ang maipatupad. Importante rito ang Department of Labor, hindi Department of Lagay and Extortion. Department of Labor and Employment. Ano yun? Yung profit sharing. Na bukod sa sweldo, kinakailangan kumikita rin ang lahat ng involved sa isang kumpanya. Kasama siyang aangat pag umangat ang kumpanya, kasama ka sa nakikinabang, umaangat ang buhay mo. Kaya dito walang katapusan ng minimum wage. Ang taon-taon, mayat-maya, humihingi ng dagdag na sa sahod. Kasi talagang miserable ang mga manggagawa. Bakit? Kasi lahat ng kita nasa Hindi katulad sa Japan Japan, makikita mo, may mga kaibigan ako. Nung araw, tagal na. Siguro mga multimilyonaryo na ngayon. Matagal lang hindi nakikita ko na, ilang taon na. Nagsimula sila, nagtayo ng kumpanya. Pinaliwanag nila sa akin kung paano tumatakbo yung mga kamukha nila na nagtatayo ng negosyo. Nagsasama-sama sila. Sabi dito, ang mga kumpanya, pag umunlad, hindi kaming nasa itaas lang ang umuunlad ng buhay. Kasama naming umuunlad, lahat ng nagtatrabaho rito. Bakit? Yun yung concept ng profit sharing. Hindi natin kailangan mag-increase na mag-increase. Mga kaibigan, na sweldo. Automatic Pagka na-hire ka sa isang kumpanya, merong system na kung ilang taon o kung magkano ang bukod sa sweldo mo, merong papasok sa kita para sa iyo, galing sa kinita ng kumpanya. Hindi yung lahat ng kinita ng kumpanya, yun lamang nasa itaas. Dapat kumikita rin yung nasa ibaba. Kaya, ang buhay ng tao, habang umuunlad yung kumpanya,
umuunlad yung nasa itaas, umuunlad din sila. Kita ninyo? Darating ang araw, pwede na silang magsarili. Yung mga nasa ibaba. Kahit magsimula sila sa maliit, sa wala. Nakakapag-establish sila. Wala tayong opportunity ganon. Yang concept ng profit sharing ang pwedeng magpalaya sa kahirapan sa maraming mga namamasukan lang, mga manggagawa. Di ba? Di ba may mga nabalitaan pa tayo, merong Toshiba yata yun, yung kumpanya sa Japan. O yung pinakamataas na opisyal nun. Ng private company yun, electrical, engaged sa electronics. O ano sabi? Ano balita ron, di ba? Medyo sumama yung merong panahon na bumagsak yung ekonomiya. Humina ang negosyo. Apektado yung kumpanya nila, bumabagsak. Ano ginawa nung pinaka-chairman? Siyempre, ikaw ang chairman, malaki yung sweldo mo, at marami kang pribileyo. Ano ginawa nung chairman? Dahil sa bumabagsak, ang option nila magbawas ng tao. Mag-retrenchment, di ba? Magbawas ng empleyado. Hindi niya ginawa yun. Ayaw niya na may mga madislocate na empleyado. Anong ginawa niya? Sinakripisyo niya yung sarili niya. Yung sarili niya, ipinantay niya sa karaniwang empleyado. Paano niya ginawa yun? Inalis niya yung mga pakinabang niya. Pati yung portion ng kanyang sweldo. Isinyer niya sa kumpanya para wag lang silang magtanggal ng tao na lalong na mawawala ng hanap buhay. Di ba? Pagdating ng pumapasok siya, hindi na siya nagkokotse. Isipin mo, top executive. Kaya bang gawin dito yan? Hindi. Swapang dito Kita mo sa committee pa lang sa Senado, swapangan di lalo na ito. Ikaw yung nasa itaas. Ano ginawa niya? Nagbubus. Commute. Yung asawa niya, inaaway siya. Hindi na siya makabili, nagrereklamo yung asawa niya, sira yung washing machine. Tinitiis niya yung sarili niya. Hindi kayang gawin ng Pilipino yan Pero, bakit may pagkakataon nagagawa nating makipagkaisa? Ibig sabihin, merong merong paraan para magkaisa ang tao Hindi ba? Katulad niya, nagkaroon ng kalamidad sa Japan. Natatandaan niyo yan. Pinakikita sa television kung paano, kung gaano natatagalan ng isang mamamayan sa Japan ang magtiis. Walang pagkain. Pipila sa convenience store. Pinakamalapit nilang mapupuntahan dahil walang mobility. Walang madaanan, walang yung sasakyan, kahit may sasakyan ka, hindi magagamit. Baka maubusan ka ng gasolina. Ang gasolina, pinipilahan. Ang mga pagbili lang ng makakain konti, convenience store, konti lang makakain mo. Ang haba ng pila. Tapos, kung kailan malapit ka na, ubos na pala yung bibili. Uwi na sila. Walang nagagawan sa pila. Disiplinado sila. Bakit? Merong mga nagsasacrifice. Ito lang, itong ginagawa natin. Maghanap nga kayo ng... Ewan ko, napakahirap na siguro umanap ngayon. Hindi naman sa nagyayabang ako.
o binubuhat ko yung bangko ko. Magganap kayo nang nag-uukol ng panahon para sa ikabubuti lagi ng nakararami ang itinataguyod na programa. Kukunti na yan. Ilan na lang ho. Kasi itong mga sumusunod na henerasyon ngayon, puro pera na ang inatupag. Kung sino yung makapagbabayad, may pambayad, doon sila. Wala nang nagsasakripisyo. Halimbawa, kung ngayon mo bubuhayin si Rizal, si Bonifacio, wala nang katipunan. Hindi makakapag-organize si Andres Bonifacio. Bakit? Walang sasama sa kanya. Isa kang patay gutom. Sasamahan ba kita? Dito na ako sa Inchik. Maraming pera itong Inchik Tamo mga restaurant yan. Sila lang nakakakain. Bawal ang Pilipino. Buti nga, hindi lang natin nababasa. Inchik lahat nakasulat dyan Baka mamaya nakasulat dyan. No pets allowed. Yung pala tayo yun. Mga kaibigan. Wala. Ang Pilipino, kataksilan ang umuunlad dito, kataksilan sa sarili. Kita mo, ultimong sariling wika, ipinagkakait na sa edukasyon. Anong klaseng mamamayan ito? Anong klaseng bansa ito na walang nagmamalasakit? Bali ba talaga namang tayo itong mga malalaking tao sa lipunan natin, napakalupit niya sa sariling wika. Kaya ang wika natin hindi umunlad Ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Mag-google kayo ng mga dictionary. Halimbawa, meron kayong salita na hindi maintindihan, English. Hanapin nyo ihanap nyo ng katapat. Kadalasan mali ang translation sa Tagalog. Hindi umunlad Kung ano yung pinakamalapit na maiisip nilang nahawig sa Tagalog, yun ang gagawin nilang katumbas. Hindi umuunlad. Isipin mo yung ibang bansa, napupunan natin, katulad ng Oxford Dictionary. Hindi ba nilagay nila dyan ang katumbas ng alila, Pilipina, Pinay, ganon. Meron nun, di ba? Ang nakita natin, pang-insulto. Kasi nakakababa ng pagkatao natin. Pero, yun naman ang totoong larawan ng Pilipinas sa ibang bansa. Hindi ba puro alipin naman ang export natin, di ba? Wala naman tayong produktong na-export Alipin, meron. Pero hindi natin napansin ang alin. Yung wika nila, pinauunlad nila. Isipin mo, tayo wala. Masyado tayong matapobre pagka Pilipino ang ginagamit na wika. Kaya nga pinapatay na nila yan Pinapas lang yung wikang Pilipino Di ba pinaslang na ng Supreme Court? Ewan ko kung ano mangyayari dito sa habol nila ngayon. Mga kaibigan. Kasi sa ibang bansa, pinipilit nilang paunlarin pa mga wika nila. Dito, pag nagsalita ka ng vagina, pwede. English Tagalogin mo. Pagagalitan ka. Yung mga moralista. Di ba? Tagalogin mo yung penis. Penis. Tagalogin mo. Pagagalitan ka. Mga kaibigan. Ano pa? Tagalogin mo yung mga hindi mo magamit. Bakit sa Amerika lahat nagagamit yan? Diba? O kahit na hindi
Sasabihin nga, malaswa ka eh. Di ba? Kaya lang, yung paggamit niyan, nasa occasion naman eh. Pwede naman yun eh. Pwede naman gamitin eh. Kaya lang masyadong nagbabanal-banalan yung iba. Di ba? I-identify mo lang alin yung mga occasion na pwede mo sabihin yan. Alam nga naman, nasa kabaret ka na, hindi mo pa pwede sabihin sa Tagalog yung vagina. Katarantaduhan na yun. Di ba? Oh. Eh sa simbahan, yan. Huwag mo naman sabihin sa simbahan yan. Kalapastanganan yan. Di ba? Yun ay mga, ano yun eh. Sintido ko muna yun eh. Mga kaibigan. Kung kailangan paliwanag sa iba, paliwanag mo. Ibig kong sabihin, hindi yun eh. Nakita natin yung sa Oxford Dictionary, binigyan ng ibang kahulugan yung pagiging Pilipina. Masyadong mababa ang pakahulugan. Wala tayong magagawa. Pero, ang tignan mo, yung pagpapaunlad nila sa wika nila. Mga kaibigan. Di ba? Para kang sumakay ng bus nung araw dito. Nung nauso yung labas. Ha? Panahon ni Imelda Marcos, ni Marcos. O, may nakasulat doon. Napipindutin mo nakasulat sa English. Pipindutin mo yung buton kung gusto mong bumaba. O kaya patigilin yung sasakyan. Eh ba'y pinunayo ng mga Pilipino? Bakit daw? Mali daw yung pagkaka-English. Ito mong kayabangan, di ba? O, mali nga yung pagkaka-English. Pero hindi nila nakita yung gumamit ng maling English. Yun ang gumawa nung sinasakyan niyang bus na wala tayo ditong ganun. Magbabalik ang Lapid Fire pagkatapos ng ilang paalala. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is brought to you in part by PAGCOR, creating opportunities beyond gaming. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Jacinto Color, steel roofing. You can be sure it's durable. Jacinto style. Jacinto Color, steel roofing. High quality. Quick delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quality. Quick delivery. Jacinto style. Or you may text 0917-875-1867. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Na ninyo, dishonesty. Ang sabi ni Senator Lacson, yung ginawang pagpe-press conference, pagpapalabas sa media nitong PIDEA at saka ng customs tungkol doon sa binabanggit natin na in-auction yung pong kontrabando na ang deklarasyon tapioca, flour, o ano? Yung basta yung harina na ginagamit sa paggawa ng
sago. Di ba? Oh. 146 kilos yun ng shabu. Sipin mo nga naman, in the first place, sabi niya, hindi dapat in-auction yan. Ba't nyo in-auction? Kasi pinalalabas nila, controlled delivery. Ano ba yung controlled delivery? Ganon din yung dahilan ni nun, di ba? Nung panahon ni Pael doon sa Valenzuela, yung shabu doon, controlled delivery. Hindi hinuli sa custom, pinabayang makalabas. Kasi daw, baka lumutang yung tao na may nagpasok dito noon, inantay mag-auction para siya bibili. Hindi ganon ang auction, ang yarian sa auction. Ang auction, ano yan? Fix yan, fix. Kumbaga sa sugal. Lutong Macau yan, yung auction sa custom. Yung mismong taga-customs, ang nagsasabi, doon sa nahulihan ng kargamento, na yung kargamento niya i-auction. Yun mismo nagsasabi, customs. Mga kaibigan, lutong Macau eh. Kasi nga, merong pagkakataon na yung mismong nagpapasok dito ng kontrabando, halimbawa mga kotse, di ba? Eh pagka masyadong malaki ang taga na hinihingi sa kanila, may instance na sasabuatin niya yung custom eh. Paano mo na to? Pasisure mo. Tapos para ma-auction. Pag na-auction, doon ko lang bibilin. O di, bawas pang gastos. Madali pa proseso, mga kaibigan. Kaya sabi ni Lacson, kung hindi mo pwede i-control delivery yan. Alam niyo palang kontrabando laman niya, shabu pa yan, droga pa yan. Dapat sinunog na ng customs yan. Ba't niyo in-auction? Yan. Bali ba, yun nga ang kwento, yung kinukwento natin sa inyo nung isang araw pa. In-auction, kaya nalaman na shabu yun, ang nagsabi yung nakabili. Pumunta siya sa customs. Hindi sago yung nabili ko eh. Gagawin ba yun nung siya nagpasok? Siyempre hindi. Ang ginawa naman itong PIDEA, nag-press con. Kunyari, nasabat nila para sila bida. I-drawing nila ngayon, kunyari, sinadya namin yan na talagang i-auction para, sabi naman ng custom, di ba, para lumutang yung talagang katarantaduhan. Shabu lulutang. Kaya sabi ni Lacson, ano yung sabi niya? Meron pa sinabi rito eh. The operation went completely different from the nature of controlled delivery. Yung controlled delivery, yung, alam ng custom kontrabando. Pababayang makalabas, susundan. Yun ang controlled delivery. Hindi na hold yung kargamento. Kundi, dumating yung kargamento, nilabas. Pababayang makalabas. Pero, alam na pala, kargado pala yun. Susundan. Yun ang controlled delivery sa pagkakaintindi ko. Hindi yun nakatenga na. Ang ino-auction, under seizure, merong seizure order yun. Confiscated yun. Ibig sabihin, pag confiscated yan, matagal na yan dyan. Hindi ba? Hindi yung dumating, pinroseso, patay mali sila, kunyari wala silang alam, inilabas, sinundan, para alam kung saan dadalhin. Kasi, sa deklarasyon naman sasabihin, dito dadalhin yan, hindi naman pala ron.
sa ibang lugar pala dadalhin. Ganon yun eh. Kaya ginagawa yung control delivery kung ganon ang sirkumstansya. Ang sirkumstansya rito, auction eh. Pag sinabi mong auction, matagal nang kumpiskado yan. Nag-drawing, sa madalit sabi. Control delivery my foot, sabi ni ni Lacson. Alam mo naman si Lacson nagpapakinis pa eh. English na nga eh. Ayaw mo pa sabi, control delivery my ass. Ganon, di ba? Sa Amerikano. What we know from experience and knowledge of the procedure in control delivery, sabi niya, ang nalalaman niya raw, is that this investigative technique targets specific consignees under the supervision of authorized project officers, basically for the purpose of gathering evidence against the persons involved in smuggling. Hindi, yung process na ng control delivery, pag-uulihin mo yung sinasabi ko, pag-uulihin mo yung mga taong involved sa isang kontrabando, ganun ang gagawin mo. Halimbawa, dineklara nila sago. Ganun ba? Sana nung time na yun, inalaw nila yung proseso. Di ba? Ipiproseso, nagbayad kunyari ng tax, binigyan ng release order, may gate pass, pinalabas ngayon. Yun ang control delivery, susundan mo. Pagdating doon sa bodega, bayan makapas, tsaka kayo papasok. Yun ang control delivery. Ganun mag-operate sa pagkakalam ko. Dahil nag-cover tayo dyan eh. Sa customs eh. Sabi niya, it was the winning bidder. Katulad na sinabi natin ng isang araw, di ba? Malamang napakinggan eh. It was the winning bidder who reported that drugs were inside the shipment. Di ba? Yun nakabili. Yung nanalo sa subasta. O di lumalabas, napakinggan lang tayo ni Lacson. Dahil tayo lang nagsabi nito eh. May informanting nagbigay sa atin ito eh. Ano to? It was auctioned because the content was said to be perishable by nature. It does not take much to figure out the whole. Ito pa nga suspecha ko eh. Mga kaibigan eh. Sinadya nila yun eh. Merong something dito. Sinadyang i-auction. Kung hindi kumibo yung nakabili nito, jackpot sila ron. Mga kaibigan. Pero sinadya, alam niyo kung bakit? Ngayon nasa labas na to eh. Ang tanong, may inventaryo mo pa ba ngayon yan? Kung saan nila dadalhin yan? Hindi ba? Pag nasa custody na nila, asan na yung mga nahuli nila? Bakit? Sa dinami-dami na nahuli, wala tayong nababalita kung anong ginagawa. Nakatago ba yan? Yan ba dahilan kung bakit maraming kumakalat na droga sa merkado? Mga kaibigan. Kasi kung nasa customs, obvious. Hindi papakinabangan. Hindi maikakalat sa merkado. At least, pag nasa labas na, na-turn over na, sa labas, wala na. Wala na makakakontrol. Magbabasa-basa muna ho tayo rito ng mga pagbati at saka mga reaksyon, mga kaibigan. Hayaan nyo lang muna. Batiin ko si Miko Mendoza ng Malabon. Yan, ito yung nagpapabati na nalimutan natin ang pangalang kahapon. Miko Mendoza ng Malabon. Si Kasenyong Isabela ng Damam. Saudi Arabia ho yata ito, di ba? Damam. Si Adi Reyes ng United Kingdom.
si Cesar Romero at Carmina Punsalan Banks. Nanonood po sa atin. Si Elmer Recleo ng Santa Lucia, Pasig. Binabati po natin si Sunny Gamboa, si Peya Peya, Gino Mejares, ang ating mga katropang sina Rosemary Victoria, Jundi Valencia, ito si Imelda Fernandez Rivera. Alam ko, nasa Italy ito eh. Si Paul John Salapare Yalong. Binabati po natin. Si Freddy Karamat. Ayan. At para nangonti itong kwan dito. Message dito. Teka, tingnan natin yung kwan. Andali lang. Si Victor Kenok. Good evening din po sa inyo. Dito tayo lumipat, sa kwan. Sa laptop. Ayan, siyempre si Jundi Valencia, katropang Jundi Valencia. Si Arthur Yap. Hindi ito yung congressman dati. Si Rosemary Victoria, na abutan ko yan, Alin kaya naabutan niya? Siguro yung naninigarilyo ng baliktad. Si JP Adisas ng Quezon City. Si Nel Tria, Paraiso. Si Glenn Tria Paraiso. Binabati natin, Si Susana, katropa nating Susana de los Santos, na sabay po yan nakikinig ng radyo at nanonood via live streaming natin, mga kaibigan. Si Brenda Espeleta, longest person to live but passed away recently was Magoto, who reached the age of 145 and he was a smoker. Still, the risk of getting cancer outweighs the benefits of staying healthy, and I still choose not to smoke. Hindi. Discretion ng tao yun. Yung manigarilyo. Wala namang... Alam niyo kung kailan dumami yung sakit? Hindi naman sa sigarilyo eh. Kadalasan. Sa environment eh. Yung mga sasakyan, but walang dinudulot na yan sa kalusugan? Nilalanghap mo yung krudo? Sunog na krudo? Sige nga. Kaya nakakatawa yung tarantadong MMDA na yan, mga kaibigan eh. May mga kamera pa yan eh. CCTV. Pero ang kinukunan ng CCTV nila puro private. Halimbawa, napunta rin sa Dilaw. Kumana ng malayo pa, pumasok na sa linya, malayo pa pala kakanan. Mga ganon, di ba? Mga beating the red light. Subukan mo. Yung mga no unloading, loading, unloading, yan ba may camera? Ba't dyan, wala kayong camera? Sige nga. Mga animal nito, puro private yung target na pagbabayarin ng multa sa violation na nakukunan ng camera. Kung talaga may camera pala kayo bakit hindi nape-penalty yung mga loading, no loading, unloading? Tumitigil sa lugar na hindi pwede magbaba. Walang camera doon? Kataran. Si Rudy Barcenas po, ay nanonood din. Si Sam Elmer, si Arthur ya pala, nanonood from Marikina City. Si J. Ian Reed. Ayan. Si Cesar Alvarez. Sa Pakistan, uso ang nganga. Yun. Sa PLDT naman, uso ang ungo. Ang layo,
Hindi kasi no, pag dumadial ka sa landline, merong nung bago pa yung telepono, siyempre wala pang busy tone. Pag dumayal ka, busy, may tao pa yun nung araw eh. Yung palang busy, tao yun, gano'n, tunog. Ngo, ngo, ngo. Tao pa dati gumagawa nun. Inubo tuloy ako. Si Nick Mozo, from Toronto, Canada, nanonood po, Nick Mozo. Ano niya kaya si Cheese? Mag-anak niya kaya ni Nick, si Cheese? Si Cheese Mozo. Si Biro lang dali. Betel nut. Yung yung nga. Hindi ko alam kung may apog pa yun, yung puti, di ba? Puti, parang kalam, simento, apog. Makapalang apog. Ito nung araw, tobacco ang nireregalo sa mga bagong tatay. Oo nga. Pag nanganak ang asawa, lalo pag lalaki ang anak. Oo, iyang tabakuan, yan eh. Mga gentleman ng mga nagaganyan nung araw, di ba? Tabako. Kaya pag sinabi rin, pumasok ka nang wala sa lugar at nagkukwento, alba sila, panahon nila Quezon, di ba? Mga gano'n, mga tao. Tabakuhan eh. Pumasok ka ng alanganin, sasabihin siya, linti ka, ginugulo mo itong tabakuhan eh. Sabi ni Elmer, Alhambra, Leybana, Bataan, Matamis. Di ba si Ngongo kay Johnny De Leon nung araw, alalay ni Johnny De Leon, yun ang tagabanggit na Mataom, Matamis. Di ba? Si Ngongo, baka akala ninyo. Nung nag-uumpisa, nagsisimula ako sa radyo, doon sa isang impilan, lagi nagpupunta sa akin yun. Si Ngongo, kawawa naman kasi nung namatay si Johnny De Leon, wala na siyang kwan. Kaya yun po. Pinagsasalita ko pa nga eh. Si Lito Pulintan sa USA nga, Kapersi, marami rin kalokohan sa medical care insurance dito pa kaya sa ating corruption ng Star and the Star. Ang Star, yun. Doon nga raw, may nangyayari pa. $5.1 billion. Ito, mga tycoon. Ito yung mga oligarch. Gusto nila, sila na lang mabubuhay dito. Hawak nila sa kanilang kamay ang mga mamamayan. Mapapasunod nila gobyerno. Si Bienvenido Cruz San Mateo ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Binabati po natin. Si Peter De Leon from Houston, Texas. Si Jong Akende. Si Loret Cruz Tokita. Totoo po, sinabi nyo, Kapersi, twice a year po ang company bonuses, July and December. Kaya nga po maganda ang pamamalakad ng company at pagbibigay ng livelihood program ng gobyerno para sa mga single parent at sa mga senior. Sa Japan yan. Si Bienvenido Cruz San Mateo, nabati ko na ito. Si Livinia Atienza. Ano kaya ibig sabihin niya nung XXX, puro X? Siguro ayaw niya. Si Mirna Guillermo, good evening po sa inyo. Viewing from West Palm Beach, Florida. Si Annabel Tashiro, isang jazz singer sa Tokyo, Japan. Si Oyi Kamagong Felicissimo, watching from London. Si Leonardo Vergara, viewing from Como, Italy. Kumusta po kayo dyan? Si Raul Villanada,
Si Carmela Hammer, paanong unlad ng Pinas sa dami ng magnanakaw? Ayan, hindi ko natutuloy ha. Wala tayo oras eh. Si Carmela Torres Balcos, binabati natin. Si Victor Kenok, nabati na natin kanina. Si Ricardo de Guzman. Ayan po. Vicente Prasdilla from Atlanta, USA. Si Mark Irene Carl ng Italy rin ito. Si Fernando Agustin, Sardinia, Italy. Dami nila sa Italy, mga kaibigan. Bueno, pero tayo po'y wala ng oras. Si Joe De Lemos, sabi niya, lola ko, layba ng baliktad para di raw siya lamigin pag naglalaba. Mga kaibigan, si Colin Gavin, sino pa? Bueno, pasensya na. Si Andres Bonifacio ng Michigan. Wala tayong oras. Sa lahat po ng mga nanood sa ating pong live streaming, lalo na sa mga nakinig ng ating pong palatuntunan na napapakinggan po dito sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Binabati natin ang Tado family, si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado. Lahat po sila ay dyan sa Bagong Silangan, Quezon City. At siyempre si Chris Macalinaw, si Flor Bukirin, Dolor de Guzman, Yol Pandeño, Paul Beaker, Jesse Morante at Norma Morante. Sa ngalan ni Braille, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Grace po!